Okay, para sa pagtalakay natin ngayon, medyo high level yung binigay mo sa amin. Medyo mabigat nga. Isang theological text na ang goal ay sagutin ng isang napakalaking tanong, ano ba talagang ibig sabihin ng kaluwalhatian or glory ng Diyos? Oo. At ito yung, para sa akin, nakakagulat na tanong na inihahain nito. Paano kung ang pinakamataas na kaluwalhatian ng isang walang hanggang nilalang ay hindi makikita sa kanyang trono, Hmm. kundi sa kanyang pinakamababang sandali? Yan ang susubukan nating himayin. Isang ideya na babaliktarin talaga ang karaniwang pag-iisip natin tungkol sa kapangyarihan at kadakilaan. Oo, di ba? At para maintindihan yan, kailangan nating magsimula sa pinaka-basic na foundation ng text na to. Sige, ano yun? Ang ideya na ang kaluwalhatian ng Diyos ay kumpleto at nagmumula sa kanyang sarili. Hindi ito isang bagay na binibigay natin sa kanya. Nandyan na yon bago pa man tayo umiral. Okay. Let's unpack this. Sinasabi ng source na ang glory ng Diyos ay eternal at walang katapusan. Walang katapusan. Bago pa man nagkaroon ng mundo, ng mga bituin, o kahit ng mga anghel, siya ay ganap ng maluwalhati. May binanggit pa nga ang verse John 17.5 kung saan sinabi ni Jesus, Ama, luwalhatiin mo ako, nang kaluwalhati ang taglay ko na kasama mo bago pa man nilikha ang sanlibutan. Mhm. So, parang sinasabi na hindi niya tayo kailangan para maging glorious. Eksakto. At yan ang unang mental shift na kailangan nating gawin. Isipin mo ang araw. Okay? Mainit ang araw kahit walang planeta sa paligid para makaramdam ng init nito. Ang init ay bahagi ng kung ano siya. Ganyan daw ang kaluwalhatian ng Diyos. Nandyan na. Intrinsic, kumbaga. Ah, okay. Ngayon, binibigyang diin ng teksto ang isang mahalagang pagkakaiba. Hindi nagbabago ang kanyang kaluwalhatian, pero ang pagkilala at pagsamba na natatanggap niya mula sa mga nilikha. Yung response natin. Yun yung response natin. Yun ang nagbabago sa paglipas ng panahon. So, dalawang magkaibang bagay yun. Ang isa ay yung pagiging siya, at ang isa naman ay yung reaksyon natin sa pagiging siya. Tama. At dito pumapasok yung konsepto ng Diyos na, nasa labas ng espasyo at panahon. Okay? Siya ang may akda ng storya, tayo yung mga karakter sa loob. Hindi siya apektado sa ginagawa natin sa paraan na apektado tayo sa kanya. Grabe. Sinasabi pa nga ng source, at medyo mind-blowing to, na ang buong sangnilikha, tao, anghel, oras, espasyo, ay maaaring ibalik sa di pag-iral. Wow! Pwede tayong maglaho. Pwede. Pero ang Diyos, gaya ng sabi sa 1 Timothy, ay ang hari ng mga panahon, walang kamatayan, ang iisang Diyos. Siya lang ang permanente. Teka, parang may di nagko-connect para sa akin. Kung ang Diyos ay ganap na at hindi tayo kailangan para maging kumpleto, bakit pa niya tayo inuutosang sumamba? Parang ang dating sa akin, medyo needy. Purihin ninyo ako. Bakit niya kailangan yung validation? At dyan mismo binabaligtad ng source ang buong pag-isip natin. Ang sabi niya, yung utos na yan ay hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Para sa atin. Oo, hindi yun utos na parang iserve mo ako, kundi isang imbitasyon na parang uminom ka sa bukal na ito. Okay. Ang pagsamba ayon sa teksto ay hindi para sa kapakanan ng Diyos, kundi para sa ikabubuti at ikasasaya ng mga nilikha. Paano? Paano naging para sa amin yun? Ang paliwanag ng teksto ay dinisenyo tayo na mag-function ng pinakamahusay, maging pinakamasaya at pinakaganap kapag nakakonekta tayo sa ating source. Ah, okay. Kaya ang pagnanais ng Diyos na siyang sambahin ay hindi gawa ng ego, gawa yun ng pag-ibig. Parang sinasabi niya, dito ka makakahanap ng tunay na buhay at kagalakan. Ito ang paraan para maging tunay na ikaw. Yun na nga. So parang kung hindi ka nakasaksak sa main power source, hanap ka ng ibang baterya na sisipsipin mo at ang kapwa mo ang nagiging baterya mo. Ganun ba yung idea? Perpektong analogy yan. Yun mismo ang sinasabi ng teksto. Ang mga nilikhang hindi sumasamba, ibig sabihin hindi kumukuha ng buhay mula sa Diyos
ay nagiging mapanira. Nagiging spiritual black holes, oo. Dahil may kulang sa kanila, sinusubukan nilang punan yon sa pamamagitan ng pagkuha mula sa iba, kapangyarihan, yaman, atensyon o buhay mismo. Gets? Ang pagsamba ang naguugnay sa atin sa walang katapusang agos ng buhay mula sa Diyos para tayo naman ang maging bukal para sa iba sa halip na maging vacuum. Okay, gets ko na. So, ang pagsamba ay hindi lang tungkol sa pagkanta, kundi isang state of being na nakakonekta sa source. Pero, may isa pang problema. Ano yun? Sinasabi rin ng source na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi malapitan, masyadong intense para sa atin. Tama. So, paano tayo kokonekta sa isang power source na hindi natin kayang direktang hawakan? Dito na pumapasok yung tinatawag ng teksto na ikalawang persona ng Diyos, Ang anak, si Jesus. si Jesus. Siya ang naging solusyon sa problemang yan. Ang konsepto ay si Jesus ang tulay, kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay parang araw na nakakabulag. Oo. Si Jesus ay parang sinag ng araw na dumaan sa isang filter para makita natin ang ganda nito nang hindi tayo, nasisira. Siya ang naging digestible version ng kaluwalhatian ng Diyos para sa atin. Magandang paraan para ilarawan yan. Ang ginawa niya, ayon sa Philippians 2, ay isang bagay na sobrang radikal. Siya, na Diyos mismo, ay hinubad ang sarili at naging isang nilikha. Naging tao. Naging tao, para maipakita sa atin ang itsura ng Diyos sa paraan na maiintindihan natin. Sabi nga sa Hebrews, siya ang eksakto ang larawan ng kalikasang ng Diyos. Hindi nabawasan yung pagka-Diyos niya, pero ipinakita niya ito sa isang anyo na kaya nating tanggapin. May specific na example ba sa source kung paano ito nangyari? Yung parang preview ng full glory niya. Meron. At isa ito sa pinakadramatic na eksena sa mga ebanghelyo, ang transfigurasyon. Oo. Inilarawan ito sa Luke chapter 9. Saglit na ipinasilip ni Jesus sa 3 alagad ang kanyang tunay na kaluwalhatian. Nagbago ang anyo niya, yung damit niya naging puting nakakasilaw. At kasama niya roon sina Moises at Elias, di ba? Tama, si Moises na kumakatawan sa batas at si Elias na kumakatawan sa mga propeta. At anong pinag-uusapan nila sa gitna ng lahat na ng weird? At ito ang aabangan mo. Pinag-uusapan nila ang kanyang pagpanaw sa Jerusalem, ang kanyang kamatayan. Grabe! So isipin mo, kahit sa sandali ng kanyang pinakamatingkad na pagpapakita ng kaluwalhati, ang sentro ng usapan ay ang kanyang paparating na sakripisyo. Wow! At para lalong idiin yon, isang boses mula sa ulap, ang Ama, ang nagsabi, "Ito ang aking anak na aking pinili, pakinggan ninyo siya." So parang sinasabi na ang lahat ng batas, mga propeta, buong kasaysayan ay nakaturo at nagtatapos sa anak. Eksakto. Okay? Gets ko na ang role ng anak para sa mga gustong kumonekta. Pero paano naman yung mga ayaw tumingin sa digestible version na to? Paano yung mga tuluyang tumatalikod? Dito pumapasok yung sinasabi ng source tungkol sa paghuhukom na para sa akin isa sa pinaka-controversial na bahagi nito. Oo, isa itong mabigat na paksa. Ang inilalatag ng teksto ay isang ideya ng paghuhukom na iba sa karaniwang impyerno na walang hanggang pagpapahirap. Okay. Sinasabi rito na ang mga nagkasala ay haharap sa parusa na tinawag na lawan ng apoy, pero hindi ito magpakailanman. Ang hantungan daw ay pagbabalik sa di pag-iral, annihilation, Mawawala na lang sila. mawawala. At sinasabi ng source na yan ay isang gawa ng pag-ibig. Honestly, yan ang part na mahirap lunukin. Paano naging pag-ibig ang pagbura sa isang tao mula sa existence? Naintindihan ko. Sa isang magulang na nawala ng anak, ang ideya na mawala na lang ang isang tao ay masakit pa rin. Paano yun binibigyang katwiran ng source? Ang lohika ng teksto ay ganito. Para sa isang nilikha na ang buong pagkatao ay tumatangi na sa Diyos, na siyang pinagmulan ng lahat ng mabuti, ng lahat ng pag-ibig, ng lahat ng kagalakan. Okay. Ang mismong pag-iral o existence ay nagiging isang walang katapusang pagdurusa. Kung ang Diyos ay liwanag at pinili mong mabuhay sa absolutong kadiliman, ang pagpilit sa iyong manatili sa isang kwartong may ilaw ay pahirap.
Ang pagpapanatili sa kanila sa ganoong estado ng paghihirap magpakailanman, ayon sa argumento ng teksto, ay mas malupit. So yung annihilation ay isang uri ng mercy killing sa madaling salita, isang pagtatapos sa pagdurusa. Yun ang punto ng source at idinagdag pa na ang parusa bago ang pagkawala ay proporsyonal. Ginamit ang pariralang ang nakagawa ng marami ay tatanggap ng mabigat na parusa, ang nakagawa ng kaunti ay tatanggap ng magaang parusa. So may justice pa rin. Meron. At ang huli, hindi raw ipipilit ng Diyos ang regalo ng walang hanggang pag-iral sa mga taong ang huling desisyon ay ayaw na talaga sa Kanya. Ito raw ay isang malungkot na paggalang sa kanilang pinal na pagpili. Okay. Isang pananaw na nagbibigay diin sa awa kahit sa paghuhukom. So, kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, Sige. ang kanyang self-sufficient na kaluwalhatian, ang pagsamba bilang regalo sa atin, ang anak bilang revelasyon, at itong konsepto ng mahabaging paghuhukom, saan daw natin makikita ang pinakamalinaw, pinakasukdulan, ang high definition na pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang sagot ng teksto na siyang sentro ng buong argumento ay simple at nakakagulat. Sa krus. Wait, sa krus. Hindi sa paglikha niya ng mga galaxy, hindi noong naglakad siya sa tubig o nagparami ng tinapay. Hindi. Sinasabi ng source na ang kanyang glory moment ay noong siya'y duguan, pinabayaan at ipinako sa krus. Oo. Parang kabaliktaran niya ng lahat ng alam natin tungkol sa kaluwalhatian. Eksakto. Ito ang dakilang kabalintunaan o paradox. Dahil sa krus, ipinakita ang isang bagay na hindi kayang ipakita ng paglikha ng mga bituin. Isipin mo, ang walang hanggan, sapat sa sarili at makapangyarihang tagapaglikha. Ay hinayaan ng sarili niyang maging mahina, dumanas ng kahiyan, at mamatay para sa mga nilikha niyang nagrebelde sa Kanya. Grabe! Si Jesus mismo sa John 12, habang papalapit ang krus, ang nagsabi, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Wow! Hayaan mong pumasok niyan sa isip ko sandali. So, ang pinakamababang sandali niya sa paningin ng mundo Oo. ay ang kanyang pinakamaluwalhating sandali sa paningin ng langit. Ang pinakamakapangyarihang nilalang sa universo. At ang pinili niyang flex, ika nga, ay ang maging mahina. Dahil doon ipinakita na ang pinakabuod ng kalikasan ng Diyos, ang kanyang pinakadakilang kaluwalhatian ay hindi nakikita sa raw power o sa pagtanggap ng papuri. Kundi sa Na ipahayag ito sa sukdulang pagsasakripisyo at pag-ibig na nagbibigay. Ito ang pinakamalinaw na litrato ng Diyos na inalay sa sangnilikha. Hindi lang siya makapangyarihan, siya ay pag-ibig. At ang pag-ibig na yon ang kanyang tunay na kaluwalhatian. Napakaklaro niyan. So, para i-summarize natin para sa iyo na nakikinig, unang-una, ang kaluwalhatian ng Diyos ay Kanya lang, kumpleto na at hindi nakadepende sa atin. Hindi niya tayo kailangan. Pangalawa, dahil dyan, ang pagsamba ay hindi isang obligasyon na hinihingi niya para sa sarili niya. kundi isang imbitasyon para sa atin. Isang paraan para tayo makakonekta sa tunay na buhay at kagalakan. Pangatlo, dahil masyadong intense ang kaluwalhatiang yan, ipinakilala ng Diyos ang sarili niya sa pamamagitan ni Jesus na naging tao para maging digestible na sinag ng kaluwalhatiang iyon para sa atin. At itong apat, at ito ang pinakamahalaga, ang sukdulan ng kaluwalhatiang ito ay hindi natagpuan sa isang trono, kundi sa isang krus. Ang pinakamataas na pagpapahayag ng pagka-Diyos ay ang kanyang pag-ibig na nag-aalay ng sarili. Isang kompletong pagbabaliktad sa karaniwang ideya natin ng glory. At dito kita iiwanan ng isang panghuling tanong para pag-isipan. Sige. Sinasabi ng material na nilikha tayo para sumamba sa Diyos, na nagpapahiwatig ng isang hierarhiya, tagapaglikha at nilikha. Ngunit sinasabi rin nito na ang pinakadakilang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang ultimate self-expression, ay natagpuan sa kanyang paglilingkod at pagsasakripisyo para sa mga nilikahang iyon. Pag-isipan mo ito. Ano ang ibig sabihin para sa isang nilalang na may sukdulang kapangyarihan at kasapatan na mahanap ang kanyang pinakamataas na kaluwalhatian hindi sa paglilingkod natin sa kanya, kundi sa paglilingkod niya sa atin?